sa isang lalawigan sa Visayas. Halos 3 dekada na ang nakaraan. Dekada 90 na mangyari ang itinuturing niyang pinakanakakatakot na pangyayari sa kanyang buhay. Unang beses niyang makararating noon sa probinsya ng nanay niya. Naisipan niyang sumama sa kanyang tiyahin at pinsan nang magbakasyon ang mga ito sa kanila dahil wala naman siyang pasok noon sa paaralan. Masayang masaya si Romel at walang wala sa isip niya na yung inaakala niyang masayang bakasyon na iyon ay mauuwi pala sa isang malagim na trahedya. Mahirap ang naging biyahe nila dahil bukod sa malayo ay punuan pa ang mga sasakyan. Mula sa bahay nila sa Santa Mesa hanggang sa makasakay sila ng barko ay punuan talaga. Bakasyon kasi kung kaya marami talaga ang mga umuwi. Ganun pa man ay hindi pa rin nawala yung kasiyahan at kasabikan ni Romel na makarating sa kinalakhang bayan ng kanyang nanay. At para sa kanya, baliwala yung mga naranasan niyang hirap sa biyahe kung ikukumpara sa mga madidiskubre niya at mga maaaring gawin kapag sila ay dumating na. Katunayan, habang binabagtas pa lang ng sasakyan yung kahabaan ng kalsada matapos na dumaong yung barko, ay naaliw na kaagad siya sa mga magagandang tanawin na nadaanan nila. Kaya kahit nakabilang yung lalawigan na iyon sa mga mahihirap na probinsya, ay masasabi namang mayaman ito pagdating sa likas na katangian. At tuwang-tuwa si Romel dahil unang pagkakataon niyang makasakay sa isang pampublikong sasakyan sa bubong nito. Dahil sa iilan lang ang mga sasakyan na bumabiyahe noon, kung kaya punong-puno talaga ang mga ito bago umalis ng pier. Siksikan talaga sila. Idagdag pa yung mga bagay ng bawat pasahero. Kaya naman hanggang sa bubong ay hitik na hitik ito. Pero mas mainam na umano iyon na naroon sila sa bubong. Di hamak na mas maalwan kumpara naman kung nasa loob ka na halos hindi ka na makagalaw dahil sa sobrang sikip. Pero hindi lang pala iyon ang mga naghihintay na kakaibang karanasan para kay Romel. Dahil makalipas ang mahigit 1 oras na biyahe, ay bigla silang nakarinig ng malakas na pagputok. At naramdaman kaagad nila ang mabilis na paghinto ng sasakyan. Nakasabay noon ay yung pagtagilid nito. Sabay sigaw ng konduktor at mabilis na pinabababa ang lahat ng mga nakasakay sa itaas. Pagkababa nilang magpinsan ay nakita kaagad nila yung 2 nakatabang gulong ng jeep. At isa-isa na ngang nagsipagbabaan ang mga sakay nito, kasama na ang tiyahin ni Romel na sa loob sumakay. Nakikita ni Romel na napapakamot sa kanilang ulo ang mga tao. Bunga nung hindi inaasahang aberya na iyon. At para kay Romel ay larawan iyon ng kawalang pag-asa. Dahil madalang ang pagdaan ng mga sasakyan. At kapag may dumaan, ay doon palang madadala yung mga gulong upang mapabulkanize. Iisa lang naman kasi ang kanilang reserba. Ganun naman talaga kadalasan.
Pagkat sino ba naman ang mag-aakalang sabay na mapuputas ang dalawang gulong. Biglang narinig ni Romel ang kanyang tiyahin na tinanong siya kung kaya pa raw niyang maglakad. Mabilis namang sumagot si Romel ng opo. Wala siyang kaalam-alam na napakalayo pala ng kanilang lalakarin. Kung kaya pala nangiti sa kanya ang pinsang si Ron. At tinanong din siya nito kung sigurado pa raw siya. Tumango naman si Romel at sinabing kaya niya. Matapos na sabihin ni Romel iyon, ay inumpisa na nga nila ang paglalakad. Nakita na rin kasi nila ang ibang mga pasahero na nagsisimula na rin ianda ang kanilang mga bagahe at maglalakad na rin. Itong iba nga ay nauna na, lalo na yung mga wala namang gaanong dala. Kanya-kanya sila ng direksyon na pinahak. Noong una ay mas na-enjoy pa ni Romel ang paglalakad dahil sa mas nakita pa niya ang kagandahan ng lugar. Kaya hindi niya nalilipana yung pagod at kahit pawisan na siya at basa na ang damit. Nang bigla na lang niyang narinig ang pinsan na sinabing parang hindi raw iyon ang daan papunta sa kanila. Sabi naman ng tiyahin ni Romel ay subukan pa raw nilang dumiretso at baka nanibago lang daw siya. Dahil sa parang hindi nalinisan yung mga daan doon na nagtaasan na ang mga halaman at talay sa magsingkilid ng daan. Hindi kasi nila pinaibay yung dinadaanan ng mga sasakyan dahil lupa silang mapapalayo kung gagawin nila iyon. Sa halip ay sinubukan nilang sa bundok dumaan. Alam naman nila ang daan pagkat nasubukan na nilang napapadaan doon. Yun nga lang ay matagal-tagal na rin iyon, kung kaya marahil ay nanibago sila. Pero iminungkahi nga ng tiyahin ni Romel na kanila pa munang subukang ipagpatuloy yung paglalakad hanggang sa magsalita na muli si Ron at sinabing mali ang dinaanan nila. Doon na nagsimula yung kanilang kalbaryo. Dahil ilang sandali na lang ay padilim na. Aabutan na sila ng gabi sa paglalakad. Dahil doon ay kinabahan na si Romel. Ngunit nabuhay naman sila ng loob nang makakita sila ng mga tao sa unahan na sa tingin ni Romel ay mga nagtatanim ng palay. Ganun-ganun kasi ang kanilang mga kasuotan, katulad ng mga napapanood niya sa mga palabas, mga tipikal na magbubukid. Ganon yung kanilang mga ayos. Kaya panandali ang nawala yung kaba na kanyang nararamdaman. Pero nang lalapit na sila upang magtanong, ay dahan-dahang iniangat ng mga ito ang kanilang mga ulo nang mapansin din sila at laking gulat nila nang kanilang makita ang itsura ng mga ito. Ayon pa sa salaysay ni Romel, hindi niya maintindihan ang eksaktong naramdaman niya noong mga oras na iyon. Sa unang pagkakataon ay noon pa lamang siya nakakita ng mga ganong uri ng hilatsa ng mukha. Mababangis ang kanilang mga itsura na sa paraan pa lang ng kanilang mga pagkakatitig ay ramdam mong hindi maganda ang kanilang intensyon. Kaya wala na silang sinayang na sandali. Nang makita nila ang itsura ng mga ito, ay mabilis na silang
nagtatakbo na kahit nga yung pinsan niya ay naihagis yung bitbit na lata ng biskwit. Ganon din si Romel. Ibinalibag na niya yung pasan-pasan niyang karton ng sigarilyo na naglalaman ng mga pasalubong. Ang tiyahin naman niya na siyang nauuna ay mabilis na napunta sa kanilang likuran at nanakbong pabalik. Panay ang bigkas nito ng Jesus Maria Joseph at aswang. Napaulit-ulit niya iyong binibigkas ng salitan. Naririnig nila yung mga boses na nasa kanilang likuran. Isa pa nga sa mga ito ang nagsabi ng malakas sa kanilang lengguwahe na huwag raw silang patakasin. Nagtatakbo sila ng mabilis at walang plano huminto hanggang sa makarinig sila ng iba pang mga boses sa unahan. At di nagtagal ay nakasalubong na nga nila ang mga ito. Mga kapwa pala nila ito pasahero sa jeep na kanilang sinakyan. At katulad nila ay naliligaw rin umano sila. Sinabi nilang may mga aswang na umahabol sa kanila. At nang mapansin ang kausap nilang lalaki na totoo ang kanilang sinasabi, dahil na rin sa kalagayan nila na nung mga panahong iyon ay umahangos pa at talagang takot na takot, ay mabilis silang hinawi nito at pinapunta sa kanyang likuran. Di nagtagal ay nariyan na nga yung mga humahabol sa kanila at napasigaw pa ang karamihan sa kanila nang makita ang itsura ng mga ito. Naanimoy takam na takam na mga naglalaway pa. Biglang may tinukot yung lalaki at maya-maya pa ay may baril na itong hawak. Dumampot ito ng kapirasong lupa at inilagay sa dulo ng kanyang baril. Nakita naman nilang napangisi pa ang isa sa mga aswang na para bang minamaliit at binabaliwala lamang iyon. Inasinta ng lalaki yung isa at wala nang sabi-sabing kinalabit ang gatilyo. Kitang-kita nila kung paanong napaigdad iyon ng tamaan at umatungal ito ng napakalakas. Nakakakilabot yung nilikhang ingay nito at kita ang matinding galit sa kanilang mga mukha na gusto talaga nilang suguri na sila. Ngunit nagdadalawang isip dahil sa baril na hawak ng lalaki at batid nilang may nalalaman ito tungkol sa kanila. Kaya labag man sa kalooban nila ay kanila na lang inalalayan ang kasamahang may tama at inakay pabalik. Umalis na ang mga ito at iniwan sila dahil doon ay nalaman nilang mali sila ng daan na pinasukan, kung kaya sama-sama silang bumalik. Sa kanilang paglalakad ay may nakasalubong pa silang kalalakihan. Sa palagay nila ay mag-aama ang tatlong lalaki. Ayon sa kanila ay nakarinig sila ng putok ng baril, kung kaya naisipan nilang pumunta sapagkat kinutuban sila na baka mayroon na namang naligaw sa pugad ng mga aswang at nais nilang tumulong. Na napatunayan nga nilang hindi sila nagkamali dahil nakasalubong nga nila ang grupo nila Romel at ng pulis. Nagmagandang loob ang tatay ng dalawang pinatilyo na kung payag sila ay maaari silang sa bahay na muna nila tumuloy upang magpalipas ng gabi.
Yun na lang daw ang tanging maitutulong niya sa kanila, sapagkat ligtas naman na sila sa mga aswang. Nagkasundo naman silang lahat at pumayag. Lalo pa nga, at wala din naman silang dalang pang-ilaw sa madilim na daan. At lupang malayo pa ang kani-kanilang mga destinasyon. Ayon kay Romel, nasapit naman nila ng payapa yung bahay ng kanyang tiyahin kinaumagahan at nakapanatili din ng mahigit 1 linggo. Pero hindi umano niya makakalimutan yung nakakatakot na tagpong iyon sa kanyang buhay nang mapasok nila ang pinaniniwalaang baryo ng mga aswang nang hindi sinasadya. Magandang gabi po sa iyo, Sir PB. Ako po, si Ruben, isang OFW at lagi pong nakikinig sa inyong mga kwento. Nais ko lang po sanang ibahagi din sa inyo yung naranasan ko nung binata pa po ako. Sa probinsya po kasi ako ipinanganak at lumaki. Minsan, nang dumalo po kami sa isang kasiyahan, pagkat mayroon pong ikakasal na kababaryo po namin, ay nakaranas po kami ng isang nakakatakot na pangyayari. Sa amin po kasi, bago yung mismong araw ng kasal, ay may idinaraos na kasiyahan kung saan ay mayroon pong sayawan at kaunting kainan. Bali 3 po kaming pumunta noon. Ang nakababata kong kapatid na si Marlon at isang pinsan namin na si Randy. Ang pinagdausan po noon ay sa bahay ng babaeng ikakasal at nasa bukid po iyon. Na kapag aking naaalala ay namamangha talaga ako. Pagkat kahit ganong kahirap sa amin noon, ay nagagawa pa rin pong maidaos ang sayawan kahit pa nasa bundok. Na noong mga panahong iyon ay wala pang ang kuryente, pagkat bundok po talaga, na yung ginagamit kapag may mga okasyong katulad noon ay baterya ng sasakyan, kung minsan naman ay maliit na generator. Yun na ang magbibigay ng kuryente para sa mga kasangkapang ginagamit sa sayawan at para mapailaw ang mga bumbilya. At kahit medyo makabago na noon, dahil dekada 90 na nang mangyari ito, ay gumagamit pa rin ang mga tao sa amin ng Petromax para makapagbigay ng karagdagang liwanag. Nang nasa sayawan na po kami, nakita namin doon ang ilan naming mga kakilala na dumalo rin. At hindi na kami nagtaka pa, pagkat inaasahan na namin iyon. Pero maraming naroon na hindi namin mga kakilala, na naisip namin marahil ay mga kamag-anak iyon nung lalaking ikakasal. Balita kasi namin, ang mapapangasawa ng aming kababaryo ay taga-ibang bayan. Sa gilid ng sayawan ay may kanya-kanyang pwesto ng mga nag-iinuman. Masaya kaming nakisayaw ng kapatid at pinsang ko. Noong una ay wala namang kakaiba at maayos naman ang lahat. Kapag kami ay nakakaramdam ng pagod sa kakasayaw, ay humihinto muna kaming sandali at tumatagay. Naging mas masaya pa yung sayawan habang lumilipas ang oras, dahil marami pa ang mga dumarating, lalo na at nadaragdagan
yung mga kadalagahang nakikipagsayaw. Na kapag tumutugtog na ang sweet music, ay talagang nakikipag-unahan kami para yayain yung mga magaganda at napupusuan namin. Ano pa't napakasaya noong mga sandaling iyon. Kaya lang, habang lumalalim ang gabi, ay lalo pang nagkakarami ang mga tao, na mas marami pa ang dumarating at nadaragdag kaysa mga umuwi. At para bang hindi tumitigil ang patuloy na pagdagsa ng mga tao, na ang karamihan na ng mga nandoon ay hindi na namin mga kilala. Nung una ay amin pang binaliwala iyon, dahil ang buong akala namin ay nataon lang marahil na maraming kakilala at kamag-anak yung mga ikakasal. Kung kaya nagpatuloy lang kami sa aming pakikipagsayawan, na wala kaming kamalay-malay na mayroon na palang kababalaghang nagaganap. Lumipas pa ang ilang oras na sa aking tansya, noong mga panahong iyon ay mga mag-alauna na ng umaga. Kaya naisip kong yayain na yung kapatid at pinsang ko na umuwi. Noong mga sandaling iyon ay nakikipagsayawan pa rin silang dalawa. Nang lalapitan ko na sila para yayain, ay bigla namang nagkaroon ng komosyon. Nagulat ako pagkat ang sangkot ay yung pinsa namin at nagkakagirian na. Agad akong lumapit at umawat. Base sa narinig ko, nasagi umano ng pinsan ko yung babaeng kasayaw ng lalaki, at hindi man lang umano humingi ng paumanhin. Namariin naman iyong itinanggi ng pinsan namin. Wala daw siyang nasasaging sinuman. Dahil doon ay agad kong naisip na marahil ay gumagawa lamang sila ng dahilan, na maaaring may pinaplano lang talaga silang masama sa amin. Kaya para hindi na humaba pa yung usapan at tuluyang mauwi sa gulo, ay hinila ko na ang kapatid at pinsang ko. Ako na rin ang humingi sa kanila ng paumanhin. Ngunit habang papalayo kami, ay naririnig ko pa rin yung pagmumura ng mga ito, at tila ba galit na nagbabanta pa. Kaya sinabihan ko ang mga kasama kong magmadali na, pagkat argabyado kami sa dami nila. Nang binabaybay na namin yung daan pauwi sa amin, ay bigla na lang kaming may naramdaman. Sabi ko sa kanila, mayroong sumusunod sa amin. Kaya sinabi kong mas bilisan pa namin ang ginagawa naming paglalakad. Di nagtagal ay nanindig na ng tuluyan yung balahibo ko sa katawan, nang ang sunod naming marinig ay huni na ng aswang. Pamilyar kami sa huni noon, pagkat nakarinig na kami noon nang minsang kami ay matulog sa bahay ng lolo namin. At ang lalo pa po naming ikinagimbal noon ay makalipas lang ang ilang sandali, ay hindi lamang iisang huni ang aming narinig, na sa aking palagay ay hindi po iyon bababa sa 5. Kaya sobrang takot ang naramdaman namin. Nag-alala talaga ako noong mga oras na iyon, dahil ang makasagupa ka nga lang ng isa ay parang napakahirap na.
yung higit pa kaya sa 5. At lalo pang nakapagpadagdag sa amin ng takot yung kabilugan ng buwan. Kaya mas nagmadali pa kami. Pero isip ko noon, kung sakali mang wala na talagang ibang paraan, ay lalaban na lang kami. Kung kaya, nakahawak na ako noon sa aking balisong. Usong-uso po kasi sa amin noon ang balisong. Halos lahat yata ng mga kabinataan noon ay laging may dalang balisong bilang kargada. Dahil nga may ilang insidente na ng pandudumog ng aswang doon sa amin. Nung huli ay minabuti naming tumakbo na, pagkat lalong tumitindi yung paghuni ng aswang. Napahina na iyon ng pahina, at alam na alam namin kung ano ang ibig sabihin noon. Kaya tumakbo na kami. Pero makaraan ang ilang minutong pagtakbo ay bigla kaming napahinto nang humarang sa aming daraanan ang 2 naglalakihang aso, na sa tingin ko kung aking lalapitan iyon upang supatin ay lampas pa sa aking bewang ang taas ng mga ito. Nagpaparuot pa rito silang 2 na tila pa binabantayan at hinaharangang talaga yung aming daraanan. Nung puntong iyon ay kinuha ko na ng tuluyan yung aking balisong at binuksan. At ganun din ang ginawa ng kapatid at pinsang ko. Alam na naming 3 na hindi karaniwang aso ang humarang sa amin. Pagkat sa tinagal-tagal na namin doon ay wala pa kaming nakita na ganong kalaking aso. At walang sino man doon sa aming baryo o kahit sa buong bayan pa namin mismo ang may nag-aalaga ng ganong kalaki. At sa mga ganong sitwasyon, base na rin sa naranasan ko, ay makakaramdam ka talaga ng kakaiba. Kaya malalaman mo mismo sa iyong sarili na iyon ay hindi ang karaniwan. Maya-maya pa, nakita naming gumalaw yung mga halaman na nasa gilid ng daan. At mula doon ay may lumabas pang 2 naglalakihang aso na nakaangil pa nga ang mga ito. At kapansin-pansin pa nga yung matinding paglalaway ng isa sa kanila. Bigla kong naramdaman na bumilis at mas lumakas yung pagkalabog ng aking dibdib. Lalo na nang makita naming parang naghahanda na silang sumugod. Kaya mabilis kaming dumampot ng mga bato. Hindi na namin hinintay pa na kami ay sugurin ng mga ito. Pinagbabato na namin yung mga aso, habang ang pinsang ko naman ay panay ang pagsigaw. At biglang may napansin kaming 2 pa na biglang lumitaw sa aming likuran. Dahil doon ay napatakbo kami sa isang malaking puno at doon kami pumwesto. Rinig na rinig ko yung malatambol na tunog sa tuwing sila ay aming matatamaan. Ngunit hindi pa rin umaalis ang mga ito, na tila ba desidido talaga silang kami ay malapa. Hanggang sa makarinig kami ng mga tinig ng mga tao. At nang mapalingon ako, ay nakita ko ang isang grupo ng mga kabinataan na tumatakbong palapit sa amin. May mga hawak din silang bato at yung iba naman ay may mga balisong rin. Kanila ring pinagbabato yung mga aso
habang sumisigaw sila ng aswang-aswang. Sa pagkakataong iyon ay doon pa lang nagsipulasan yung mga malalaking aso na pinaniniwalaan naming mga aswang at pawang mga nagpanggap lamang. Nalaman naming papunta din pala sana ang mga ito doon sa sayawan. Ngunit dahil sa nangyari, ay nagkayayaan na lang kaming mag-inuman doon sa bahay namin. Mga kakilala din namin sila ng iba pa nga ay aking mga kababata at naging kaklase noong ako'y nag-aaral pa. Pagdating ng bahay ay nagkatay ako ng manok bilang pasasalamat ko na rin sa ginawa nilang pagtulong sa amin ng kapatid at pinsang ko. Ikinuwento namin sa kanila kung ano ang nangyari sa sayawan. At sinabi kong malakas ang aking kutob na yung mga aswang na humarang sa amin ay yung nakaalitan ng aking pinsan na mga kaanak nung mapapangasawa nung aming kababaryo. Kumalat sa baryo namin ang nangyaring iyon. Nung huli nga ay lalo pang napatunayan na tama ang aming hinala na may lahing ang aswang yung angkan nung napangasawa ng aming kababaryo. Nang makarating sa amin ang balita na nakikita na raw itong nasa silong ng ibang bahay doon sa ibang bayan. Dinala na kasi ito at doon na nanirahan sa bayan ng kanyang napangasawa. At ang paniwala ng marami ay hinawaan na rin ito. At iyan po, Sir Pipi, ang kwentong nais ko pong ibahagi sa inyo na base mismo sa personal kong naging karanasan. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po at hanggang sa muli.